I'm Nicole Villaflor. Ito po yung report ko. Sa Scope Intelligence po, ito po yung kabuuan lawak ng intelligence operation. May limitasyon na ang gawain para makaalam na impormasyon tungkol sa kalaban at para rin mapigilan yung mga banta sa seguridad. Nandito rin yung tungkol sa saan gagawin yung operation at kung gaano katagal yung gagawin na operation. Next. Yung selection naman po, dito sa selection, dito mamimili ng kung ano yung specific goal at target at magpo-focus yung mga organization nila. At dito rin di-decide kung anong information yung pinaka-importante na i-collect, i-analyze at gagamitin yung main purpose dito. Is para ma-make sure na yung intelligence operation is naka-focus lang sa most important and issue. At sa hindi naman importante or relevant lang information. Tapos slide 3. Dito naman sa kung paano nagwo-work yung intelligence, ginagamit to ng pag-stop sa krimen bago mangyari. Nandito yung mga gather, yung pag-analyze at paggamit ng mga information para ma-predict or ma-prevent yung mga criminal activities. Yung main goal nito is para ma-reduce yung krimen. Nalalaman agad yung mga threats ng mga maaga at para ma-action agad. Slide 4. Yung weekly yung weekly intelligence summary po, ito yung kabuuang report kada linggo. Nandito rin yung mga kahalagahan na impormasyon o balita tungkol sa mga nangyayari sa loob ng mga lingguhan. Yung number 1, yung organization of yung krimen na activities na meron mga grupo na nagsasama-sama para gumawa ng krimen. Tapos, example po yung pagbenta ng drugs, human traffic, illegal gambling, yung sugal. Yung number 2 po, ito po naman po yung palhim o hindi katulad na paraan sa pagbaksak sa akin ng mga pamamalaan o gobyerno. Yung example po yung pakalat-kalat na maling impormasyon para sa siraan ng mga tiwala ng tao. Tapos yung number 3 naman po, yung mga gang na binubuo ng mga kalaban o kahit mga nasa hustong gulang na para protektahan yung pagkipagkaibigan or paggawa ng krimen sa gawain. Example po yung pagbebenta ng drugs, pagnanakaw, pagkipaglaban sa iba gang illegal na sugal. Tapos yung number 4 naman po, yung crime trends. Parang pattern sa pataas o pababa ng mga krimen sa isang lugar o sa loob ng bansa. Example po, yung pagdami ng mga krimen sa droga. Madalas na nagkaka-arestuhan ng pulis sa isang barangay dahil sa illegal na droga. Tapos yung number 5 naman, ito yung mga krimen na gumagawa ng krimen sa iba't ibang lugar. Hindi sila mananatili sa isang lugar kaya mahirap silang mahuli o matrack. Example, yung akit bahay groups. Hindi lang sila sa isang barangay nag-ooperate kapag nalaman ng mga pulis na may gantong krimen sa nangyayari sa lugar. Lilipat nang agad sila. Tapos yung number 6, yung vice operation. Ay operation sa pulis laban sa mga illegal na bisyo tulad ng droga, sugal at example yung pagdakip o paghulis ng pulis sa mga taong gumagawa ng bawal na bisyo. Tapos yung slide 5. Ito naman yung format for regulation. Yung number 1, para malaman natin na kung sino yung tao behind the business, and yung address is kung saan na-operation yung business at nag-help rin nito para ma-confirm kung real or cover lang itong business. Tapos yung number 2, para ma-verified kung legit ba ito, yung history na is nandito kung kailan and paano ito na established,
at sinong may-ari and ano yung mga product na nagawa o natapos na ito. At kung yung may experience na ba ito sa pag-handle ng job. Yung number 3 naman yung background at the personal. Kung meron na ba itong criminal record or mga kainahinalang background. Tapos yung number 4 ba, ito naman yung pag-handle ng kumpanya or alternating purpose nito is para malaman kung may yung financial by combined sa honest and proper handle. Tapos yung number 5, yung legal cause. Ito naman yung lower na kumpanya, dapat alam yung mga background nito at kung ano yung klaseng case ba yung hinahandle niya or kung meron bang mga illegal issue para malaman kung may story ba ito ng background. Tapos yung number 6, ito naman po yung kita ng kumpanya na i-compare sa ibang similar business para rin malaman kung yung mga rebutted profits ito like paniwala-paniwala, hindi fake. Tapos yung number 7, ito yung kung saan ito kumukuha ng materials na or produkto nila para malaman kung yung source ba nito ay may limited. Papalitang gulong. Tapos yung number 8, labor. Ito naman yung mga nagtatrabaho sa kumpanya nila. Alamin mo kung paano nila tinatrato yung mga labors nila and kung may complaint ba ito na sa mga to sa kumpanya nila kapag nakakaroon sila na unfair treatment. Tapos yung number 9, yung observe, paano yung pagko-communicate nila and sino yung mga kinokontak and kung nagipag-cooperate ba sila sa mga ating check if may tinatago ba silang kilos. Tapos yung last, ito yung yung pag-document ng information na collection during the intelligence activities sa clear and organization. Ginagamit ito ng mga gobyerno agency para may confirm kung yung mga decision makers about sa threats, situation or activities na pwedeng mangyari o nangyari na. Purpose nito is para ma-inform yung mga leaders, ma-document yung nang maayos yung mga obligation and para makapag-plan ng action or nagagawin sa mga operation. Ito yung rin yung mga mag-serve or as formal record or intelligence activities. Ito lang po yung report ko. Thank you po.